Hinamak na manugang. Kabanata 221. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, hindi makasagot sandali. Hindi niya masabi kung ano ang mangyayari pagkaraan ng isang taon. Malamig niyang sinabi, pagdating ng oras, natural na bibigyan kita ng sagot, ngunit bago iyon, babalaan kita na huwag makialam sa aking mga bagay. Dapat mong payuhan si Su Chingcheng na bumalik sa kabisera sa lalong madaling panahon. Nagdilim ang mukha ni Qin Yue ngunit matigas niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, si Chingcheng ay handang maghintay. Handa din ako, ang maghintay kasama siya, ang bagay na ito, hindi mo rin ako maaaring panghimasukan. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, tumalikod at naglakad papasok sa elevator. Wala talaga siyang ideya kung ano ang nangyayari sa dalawang babaeng ito, pinilit nilang manatili sa Jinling. Ang pagnanasa ni Su Chingcheng sa kanya ay naiintindihan, ngunit paano si Qin Yue, siya ay isang beses lamang lumahok sa Feng Shui Gathering, imposibleng maging loyal din siya sa kanya. Imposible talaga, pagkalabas ng hotel, dumiretso si Alex Dixon sa kumpanya ni Jane Lewis. Kanina, noong nasa Haicheng siya, nabalitaan niyang tumaas ang workload ng Qingyan Company, kaya gusto niyang makita kung makakatulong siya. Kasabay nito, susuyuin niya ang kanyang asawa. Kakaalakad pa lang ni Alex Dixon sa entrance ng kumpanya nang makita niya ang isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa entrance, napakaingay noon. Pinalibutan ng ilang lalaki at babae si Jane Lewis, tinuturo ang mga daliri at pinapuna siya. Pulang-pula ang mukha ni Jane Lewis habang patuloy na nagpapaliwanag sa kabilang partido, nakakalungkot na mag-isa lang siya at walang gaanong empleyado sa kumpanya. Siya ay lubusang dehado. Buong lakas na hinayla ng isang payat na lalaking nakasut ang mga damit ni Jane Lewis at malakas na umungol, walang niyang babae umalis ka dito, I don't even want to rent the house to you, why are you still staying here, you have to leave before tomorrow, or I will smash your office into pieces. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na gumaan ang kanyang katawan, inangat talaga siya ng kung sino. Ang payat na lalaki ay pilit na lumingon sa galit at nagmura, sino ka sa palagay mo? Bago pa siya makatapos, itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay at inihagis siya sa gilid, malamig niyang sigaw, ano ba? Malubhang nabugbog si Jane Lewis, nang tumingala siya at nakitang papalapit si Alex Dixon, parang nakita niya agad ang kanyang tagapagligtas, mabilis siyang umakyat at sinabing, Alex, pumunta sila dito at iginiit na umalis kami. Walang nagmamadali, mabagal tayong mag-usap, napatingin si Alex Dixon sa mga tao na may malamig na mukha at nagbanta, kung may manggahas na manggulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Inihagis sa sulok ang payat na lalaki at napangiwi sa sakit. Nang makita ng karamihan kung gaano siya kalakas at ang nakamamatay na aura na lumalabas sa kanyang katawan, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Inayos ni Jane Lewis ang sarili at ikinukwento ang bagay na iyon. Ito pala ay inupahan ng Qingyan Company ang ika-11 palapag ng gusaling ito bilang opisina ng kumpanya. Ang gusaling ito ay isang gusali ng opisina, mayroon ding construction company sa ibaba na tinatawag na Yishang, mas malaki ito kaysa sa Qingyan Company at doble ang bilang ng mga empleyado. Kaninang umaga lang, biglang may kasama ang manager ng kabilang kumpanya at sumakay. Pinaupahan daw sila ng landlord ng 11th floor at sinabihan si Jane Lewis na umalis bago bukas. Kung hindi, masisira ang opisina. Katatapos lang magtanong ni Jane Lewis nang sumugod ang mga tao ng kabilang partido na parang kayeg ng mga bubuyog, na inakusahan siyang nang aagaw ng mga customer at naapektuhan ang performance ng kanilang kumpanya. Malamig na sinulyapan ni Alex Dixon ang payat na lalaki at naunawaan ang nangyayari. Kamakailan lamang, para pasayahin siya, nag-recruit si Wang Lixio ng isa pang batch ng mga customer para kay Jane Lewis. Ang ilan sa kanila ay nakatrabaho na ni Yishang noon, ngunit naramdaman nilang hindi maganda ang negosyo ng kabilang partido at matagal nang nagplanong sumuko sa pagtatrabaho sa kanya. Ngayon, naramdaman ng mga customer na ang kumpanya ni Jane Lewis ay tumulong sa presyo at patas, kaya lahat sila ay dumating upang pag-usapan ang tungkol sa pakikipag-ugnayan. Ipinakilala pa nga ng ilan sa mga customer ang Qingyan Company sa kanilang mga kaibigan at hinikayat silang pumunta. Ang pagkawala ng mga customer sa kumpanya ng Yishang ay dahil kay Jane Lewis.
Galit na bumangon ang payat at tinuro si Alex Dixon at galit na sumigaw. Saan galing itong bansang bumpkin? How dare he hit people? I'll make you suffer. He's my husband and also a member of the company. Be more respectful when you speak. Malamig na saway ni Jane Lewis. Hobby, so basura ka ba? Nang marinig ito ng payat na lalaki, agad siyang tumawa ng panunuya. Alam ng buong gusali na ang asawa mo ay nagpapatakbo ng isang kumpanya. At umaasa ka sa iyong asawa upang maghanap buhay. Ano? Gusto mong maging isang babae ngayon? Natatakot ako sa iyo. Magkaroon ng lakas ng loob na pumunta. Ngunit wala kang lakas ng loob na pumunta. Nang matapos siyang magsalita ay winagayway niya ang kanyang kamay. Ipakita ang duwag na ito ng kaunting lakas at paluhod sa lupa at tawagin akong lolo. Espesyal na nakahanap siya ng isang dosenang mga manlalaban para lang wasakin ang Chingyang Company. Ang kalahati ng mga customer ng Yeshang ay dumating sa Chingyang Company, matagal na siyang nagpipigil ng galit. Sinira mo ang kumpanya, at gusto mo pang manakit ng tao, galit na galit si Jane Lewis kaya namula ang kanyang magandang mukha. Naikayam niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Mabahong babae, inagaw mo ang kliyente ko, matagal na kitang gustong patayin, ipinakita ng payat ang kanyang bangis, tinuro niya si Alex Dixon at sumigaw, turuan mo ng leksyon ang walang kwentang asawa ng babaeng ito, ipaalam mo sa kanya ang kahihinatnan ng pang-aagaw ng kliyente. Bago pa siya matapos ay sinipa siya ni Alex Dixon sa tiyan. Sinipa niya sa lupa ang payat at napasigaw siya sa sakit habang tinatakpan ang tiyan. King ina, gawin mo na ngayon, namutla ang mukha ng payat na lalaki sa sakit. Lumuhad siya sa lupa at piniga ang isang pangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, si Alex Dixon ay napaapak ng malakas sa likod ng kanyang kanang kamay. Napasigaw sa sakit ang payat, mahinahong sabi ni Alex Dixon. Ginamit mo ba itong kamay para hilahin ang buhok ng asawa ko kanina? Pagkatapos ay humakbang siya ng malakas, may malutong na tunog ng katsa. Ang payat na lalaki ay nagpakawala ng nakakapang-inig na sigaw. Ang kanyang kanang palad ay agad na naging madugong gulo, at lahat ng buto sa kanyang palad ay nabali. Bago pa siya makatapos sa pagsigaw, muling tinanggap ni Alex Dixon ang kanyang belang kanang palad, na durog-durog. Halos himatayin ang payat na lalaki sa sakit, nanginginig sa langit ang kanyang mga hiyawan. Ang sipa na ito ay napigilan ng kanilang mga hatchet men, bakas sa kanilang mga mata ang takot, at ang kanilang mga anit ay namamanhid, hindi sila ng ahas na sumulong muli. Ito ay masyadong marahas king inang walang awa. Hindi sila maniniwala na si Alex Dixon ay basura kahit nabugbugin sila hanggang mamatay. Matagal nang alam ni Jane Lewis na mas makapangyarihan si Alex Dixon kaysa sa iba. Kaya hindi na siya nagulat, gayunpaman, ang iilang empleyado sa kumpanya ay nakatingin sa kanya na puno ng paghanga. Lahat ng tao sa buong gusali ng opisina ay nagsabi na ang asawa ni Pangulong Lewis ay isang bakla, ngunit ngayon, tila siya ay napakalakas. Sa sobrang sakit ng lalaking payat ay nababalot ng malamig na pawis ang kanyang ulo, nag-iba ang buong mukha niya. Nang iangat ni Alex Dixon ang kanyang binti ay agad niyang tinapakan ang kanyang bali na kanang kamay. Napasigaw siya habang nagtatago sa likod ng halimaw at napaungol ng baliw. Bilisan mo, tawagin mo ang pinsan ko. Sabihin mo sa mga taong ito na umalis na dito. Pilayan ang mga kamay ng babaeng asong ito. Walang kwenta kahit makahanap ka ng bathala, ngumisi si Alex Dixon. Walang sinuman sa buong Jinling City ang mangangahas na labanan siya. Sumimangot si Jane Lewis at sinabing, pinsan niya ang may-ari, mukhang kailangan kong lumipat ng opisina sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita siya, napabuntong hininga siya sa kanyang puso, naghanap siya ng higit sa isang buwan at sa wakas ay natagpuan niya ang kasaya-sayang opisinang ito, kakaayos pa lang nito at hindi hihigit sa 500,000 para iparenovate ito. Noong una, binalak niyang makipag-usap muli sa may-ari ng lupa upang makita kung maaari niyang taasan ang upa. Ngunit ngayon sinipa na siya ni Alex Dixon, hindi na siya maaaring umupa ng opisina kahit anong mangyari. Kabanata 222 ito ay isang maliit na bagay para sa mga bayaran sa pagkukumpuni upang mawala sa alisan ng tubig. Ngunit si Jane Lewis ay hindi makahanap ng isang angkop na opisina sa ngayon, lalo na hindi ipaalam sa mga customer ang isa-isa.
Sadyang kinuha ng Yishang Company sa kanilang opisina, hindi lang nila gustong sakupin ang pugad ng Magpie, ngunit gusto rin nilang samantalahin ang pagkakataon na sugpuin ang kumpanya at gawing hindi normal ang pagtakbo ng negosyo ng kumpanya. Natakot si Jane Lewis na magulo ang mga bagay, kaya mabilis niyang hinayla si Alex Dixon pabalik. Forget it, hahanap ako ng ibang mauupahan. Si Alex Dixon ay malamig na sumilip sa karamihan at nakakunot ang noo habang nagmumuni-muni. Naalala niya ang pagtawag ni Wang Lixio noong nakaraang buwan, na nagsabing namuhunan si Wan Hao sa kanilang mga ari-arian. Kung gusto ni Jane Lewis na lumipat ng opisina, maaaring magamit niya ito. Kinuha niya ang phone niya, pumunta sa bintana, at tumawag. Kinuha ni Wang Lixio ang telepono at nakita niya na si Young Master Dixon yun. Magalang niyang kinuha ang telepono. Young Master, anong instructions meron ka? Kailangan ilipat ang kumpanya ng asawa ko. Dapat nasa paligid ng Changsheng Street ang address. May angkop bang opisina sa kumpanya? Natigilan si Wang Lixio at mabilis nang umiti ng paumanhin. Of course, Boss Dixon, sa tingin mo ba sapat na itong building ng Golden Trade Building? Gold Trade, kumunat ang noo ni Alex Dixon at lumingon kay Jane Lewis. Ano ang pangalan ng gusaling ito? Sinabi ni Jane Lewis, Golden Trade Building, hindi nakaimik si Alex Dixon, sariling building pala yun. Noong nakaraang buwan, tumawag si Wang Lixio, masyado siyang matagal at ibinaba ang tawag bago niya natapos ang pakikinig. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng mahabang panahon, ang gusali ng opisina ay nasa pangalan ng kumpanya ng Wan Hao. Dahil din sa napakaraming asset ng kumpanya na hindi niya maalala. Matapang na sinabi ni Wang Lixio, Boss Dixon, kung hindi pa ito sapat, ang tatlong gusali sa tabi nila ay sa iyo na rin. Gusto mo ba silang ikategorya bilang isang lugar ng opisina? Ipapaalam ko kaagad sa mga kumpanya sa gusali na umalis at gumawa ng ilang halaga. Ginagarantiya ko na masisiyahan si Madam. Dapat gawin ng maayos ang pagbobutlik ni Boss at Madam. Hindi na kailangan, umiling si Alex Dixon. Sa kasalukuyan, ang sukat ng Chengian ay halos kapareho ng mga buto ng lengga. Mayroon lamang 14 na empleyado sa buong kumpanya. Kung kinuha nila ang espasyo ng opisina sa gusaling ito ay may taas na higit sa 40 palapag. Hindi sila magkakaroon ng kasikatan ng isang tao. Masama kung ito ay madilim. Tumingin si Alex Dixon sa payat na lalaki at tinanong si Wang Lixio, nasa 11th floor ng office building ang asawa ko. Pero nirentahan siya sa kamay ng ibang tao. Ngayon, may gustong itaboy ang asawa ko. Ano ang nangyayari? Nang marinig ito ni Wang Lixio, halos tumulo ang pawis sa kanyang noo. May gustong itaboy siya palayo sa sarili niyang building. Mabilis niyang sinabi, ang gusali ng opisina ay nakalaan para sa isang tinatawag na kaufaang. Dahil napakaraming gusali sa kumpanya, nagbukas siya ng isang intermediary company at inupahan ang ari-arian ng kumpanya. Ngumuso si Alex Dixon, Wang Lixio, hindi makatuwirang gamitin ang mga ari-arian ng kumpanya para mag-set up ng isang tagapamagitan, tama ba? Boss Dixon, nagkamali ako, sa sobrang takot ni Wang Lixio ay muntik na siyang bumagsak sa lupa, malungkot na paliwanag niya. Kalahating bahagi ng kalye ay pag-aari ng kumpanya. Masyadong marami, 5 kahon ng mga kontrata sa pagpapaupa. Pero kasalanan ko ang maraming pagkakamali, hindi ako dapat mag-save ng maraming gulo. Boss Dixon, bigyan mo ako ng pagkakataong tabyusin ang aking mga pagkakamali. Sa sandaling ito, narinig ni Alex Dixon ang isang kaguluhan, tumingala siya at nakita ang isang malaking grupo ng mga tao na agresibong nagsisiksikan palabas ng elevator. Isang matabang lalaki na naglalakad sa unahan ay may matabang mukha at nakasuot ng gintong kwintas na kasing kapal ng kadena ng aso sa kanyang leeg. Nakahandusay sa lupa ang payat na lalaki, sumisigaw sa sakit, ang kanyang kanang kamay ay may benda, at ito ay may bahid ng dugo. Nang makita niya ang matabang lalaki, nabuhayan siya ng loob at agad siyang napaungol. Pinsan, ayaw gumalaw ng tandang babae na ito, at binugbog ako ng kanyang asawa. Sinulyapan ni Alex Dixon ang karamihan at sinabi sa kanyang telepono. Pumunta ka dito ngayon din, pagkasabi noon ay ibinaba na niya ang telepono. Nang makita ng mga mandarambong si Fatty, lahat sila ay lumapit sa kanya at yumuko ng may paggalang. Hello, Boss Kao, malungkot ang mukha ni Kao Faang,
Nang makita niya ang sugat sa kamay ng payat ay agad niyang iniwas ang tingin sa mga tao na may mabangis na ekspresyon. Sinong nanakit sa pinsan ko? Stand out, kasunod ng kanyang utos, agad siyang pinalibutan ng isang grupo ng mga tao at hinarangan ang pasukan ng Chindian Company, na parabang narito sila para tulugan siya. Ang grupo ng mga tao ay dumating na handa, may hawak pa silang mga kumikinang na machete sa kanilang mga kamay. Sa sobrang takot ng mga empleyado ng kumpanya ay pumulupot sila sa isang bola at hindi ng ahas na gumawa ng tunog. Kinabahan din si Jane Lewis, bagamat hindi masama ang kakayahan ni Alex Dixon, ang kabilang partido ay maraming tao, may hawak pa silang mga machete sa kanilang mga kamay, natatakot na siya ay masugatan. Nag-aalalang sabi niya, Alex, huwag mo silang awayin. Ayos lang, ngumiti si Alex Dixon, saka tumalikod at nginisyan si Cao Faang, ikaw ang may-ari. Walang takot ang lalaking payat, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, poor guy, open your dog eyes and say clearly, this entire building belong to my cousin. Nanlamig ang mga mata ni Cao Faang habang nakatitig kay Alex Dixon at sinabing, wag muna nating pag-usapan ang tungkol sa opisina, nasugatan mo ang kamay ng pinsan ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, hindi ka makakalakad, palabas ng gusaling ito ngayon. Pagkasabi noon ay inutusan niya ang isang tulisan na bumaba para maghanap ng mga security guard at ilak ang gusali. Naputol ang tubig at kuryente sa opisina, madilim na at tumigil ang elevator. Ang 12 ng mga empleyado ay natakot at nagsiksikan. Ngayon, hindi sila makaalis kahit gusto nila. Hindi nila maaaring ipaalam sa labas ng mundo at naging karne sa isang chopping block, maaari lamang nilang hayaan ang mga taong ito na alagaan sila. Si Alex Dixon lang nag-iisa ay hindi na sila kayang pigilan. Bakas sa mukha ng payat ang pagkasabik, kinagat niya ang kanyang ngipin at sumigaw, pinsan, huwag mong pabayaan ang isa sa mga taong ito, nabali ang mga braso at binti ng lalaki, ang babae, hehe, keep it for fun. Ito ang teritoryo ng kanyang pinsan, puro thug ang mga security guard sa opisina. Hindi alam ng mga taong ito kung ano ang kamatayan. Napuno ng tensyon ang karamihan, walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon, nagtaas siya ng kilay at sinabing, let's go, Cao Faang, baka nagkamali ka, may utang ka pa na hindi ko pa nababayaran sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, ang mga tao ay nag-angat ng ulo at gulat na nakatingin sa kanya. Ngayong napapaligiran na siya ng mga kaaway mula sa lahat ng panig, hindi lang siya sumuko, gusto pa niyang makipag-ayos kay Cao Faang. Sumimangot din si Jane Lewis, hindi alam kung sasabihin ba na masyadong matapang si Alex Dixon o masyado siyang walang ingat. Ang Cao Faang na ito ay hindi alam ang Panginoong may lupa, kundi pati na rin ang bully sa kalye na hindi nila kayang masaktan sa kalyeng ito. Ang kalyeng ito ay ang sentro ng komersyo ng lungsod, at nagtipon ito ng mahigit 100 kumpanya, ito ay maginhawa upang magtrabaho dito. At ang mga gusali ng opisina sa kalahating kalye ay kay Cao Faang, sila ay mayaman at makapangyarihan. Ang mga nagmamay-ari ng kumpanya ay hindi nang ahas na guluhin siya, kung hindi, itataboy niya sila ng walang sinasabi, siya ay tulad ng isang lokal na emperador. Kung pumunta siya sa ibang lugar upang magrenta ng mga gusali ng opisina, anuman ang lupain o hitsura, hindi ito magiging kasing ganda dito. Lalong naalarma ang 12 ng mga empleyado, natakot sila na baka maging masyadong mayabang si Alex Dixon at magagalit kay Cao Faang, dahilan para mabugbog din sila. Napaluha pa ang isa sa mga babaeng empleyado, sandali ding natigilan si Cao Faang, ilang sandali pa, tumawa siya ng malakas, if you have the guts, you want to settle accounts with me, tapos ngayon, isa-isa kong tatanggalin lahat ng buto sa katawan mo. Kasama ka, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, sige, mananatili ako dito at panoorin mong paghiwalayin sila. Si Cao Faang ay galit at nanunuya, kung gayon, tingnan natin kung gaano kitigas ang iyong mga buto. Nagulat si Jane Lewis at natakot na si Alex Dixon ay dehado, mabilis niyang sinabi, Cao Faang, hindi na namin inuupahan ang opisinang ito, aalis kami bukas, kunin mo ang iyong mga tauhan at umalis ka agad. Malamig na tumikim si Cao Faang, it's too late to leave now, hindi ba gusto ng asawa mo na I settle ang score sa akin? Today, I will settle the score well,
Isa pa, gusto kong taasan ang renta ng 2 million every month. Pumirma ka sa kontrata ng kalahating taon at may utang ka pa sa akin ng 12 milyon. Kabanata 223. Ano? Natigilan si Jane Lewis, at pagkatapos ay galit na nagtanong, 20,000 sa isang buwan, malinaw na nakasulat ang kontrata. Ako ang boss, sasabihin ko kung ano ang gusto ko. Ikaw, galit na galit si Jane Lewis kaya nanginginig ang buong katawan niya. Nakakatawa ito, masyado kang lumayo sa pagtataas ng presyo on the spot. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang malaking kamay na humawak sa kamay niya. Lumingon si Jane Lewis at nakita si Alex Dixon na nakatayo sa tabi niya. Bahagya siyang umiling at sinabing, ayos lang, ako na ang bahala. Napatingin siya sa kalmadong mukha ni Alex Dixon, sa hindi malamang dahilan, nawala ang galit sa dibdib niya. Huminahon din si Jane Lewis at sinabing, itong taong ito ay isang rogue, huwag kang magpaloko. Isang aso lang ito, hindi ko ito sineseryoso, nang marinig na umarte silang dalawa na parang walang ibang tao sa paligid, at talagang tinawag siya ni Alex Dixon na aso, galit na galit si Cao Faang. Sa commercial street na ito, kahit ang amo ng pinakamalaking kumpanya ay binigyan siya ng mukha. Ang isang tao mula sa isang maliit na kumpanya ng lingga ay talagang nang-ahas na maging walang galang sa kanya. Ngayon, hindi lang niya gustong pilitin si Alex Dixon, gusto rin niyang iban ang kumpanyang ito. Maliban kung ang karumal-dumal na kumpanyang ito ay gamulong sa kanayunan, kung hindi, imposibleng umupa ng kalahating piraso ng lupa sa mataong lungsod ng Jinling. Mabangis na itinapon ni Cao Faang ang sigarilyo sa kanyang kamay sa lupa at nagutos, King Inades, sa teritoryo ko, naglakas loob ka pa ring maglakad ng walang sagabal, bugbugin mo siya, lalo na itong si Dixon, kung sino man ang mabali ang kanyang paa, gagantimpalaan ko siya ng 100,000 yuan, ang pagpilayan sa kanya ay gagantimpalaan ng 1,000,000 yuan. Sa sandaling ito, pawis na pawis si Wang Lixio habang inaakay niya ang isang malaking grupo ng mga tao sa hagdan. Nawala ng kuryente ang elevator, habang umaakyat, humihingal siya at nagmura. Itong munting bastard na si Cao Faang ay bulag. Masyado na siyang matanda para gumawa ng kahit ano, naglakas loob siyang manggulo sa amo, hindi niya sinasagot ang telepono. Malakas at malakas ang bodyguard sa likod niya. Gumapang siya hanggang sa hindi namumula ang mukha niya o hinihingal, sabi niya, Boss Wang, hayaan mo si Cao na humingi ng tawad sa amo mamaya. Anong silbi ng paghingi ng tawad, kung makakaligtas siya o hindi? Depende kung maganda ang mood ni Young Master, humihingal at umungal si Wang Lixio, ang kanyang galit ay umaakyat sa tuktok ng kanyang ulo. Isang grupo ng mga tulisan ang agresibong sumugod kay Alex Dixon. Si Cao Faang ay maluwag na nag-cross arms, na parabang nanunood siya ng magandang palabas, bakas sa mukha niya ang mapanuksong pagngisi. Siya ay may kalamangan sa mga numero, ngunit ang batang ito ay may kalmado pa ring ekspresyon, nang walang anumang takot. Hindi siya sisuko hanggang makarating siya sa Yellow River. Pupunta laban sa kanya, siguradong nasunog ang utak ng batang ito. Ang payat na lalaki ay mabangis na sumigaw kay Alex Dixon, duwag, tingnan natin kung maglakas loob ka pa ring maging mayabang. Bang, bumukas ang pinto ng seguridad sa hagdanan, isang figure ang sumugod, sa likuran niya, mahigit 10 bodyguard na nakaitim ang nakapila sa dalawang hanay, saglit na naging solemn na ang kapaligiran, na parang naging mas malamig ang hangin. Ang figurang biglang pumasok ay hindi naglakas loob na kumilos ang mga bodyguard at tumingin sa ibabaw. Nilinggan ni Cao Faang ang kanyang ulo upang tumingin at biglang natigilan, mabilis siyang naglakad na may ngiti sa labi. Boss Wang, ano ang nagdala sa'yo dito? Pawis na pawis si Wang Lixio, napahawak siya sa dingding at napabuga ng hangin, hingal na hingal siya at sinabing, Cao Faang, ikaw. Sabi ni Cao Faang na may nakakabigay puri ng ngiti, Boss Wang, ang kumpanyang ito ay may utang na renta. Kukuha ako ng kanilang kapatid upang harapin siya, maghintay sandali sa tabi, baliin ang mga binti ng batang ito at pagkatapos ay pag-usapan ang mga bagay-bagay. Hindi, Cao Faang, ikaw, ubo, Boss Wang, huwag magmadali, tapusin muna natin ang paghanga. Ngumiti ng kaakit-akit si Cao Faang, inutusan niya ang isa sa mga tulisan, kumuha kay Boss Wang ng isang basong tubig at hayaan siyang makahinga.
Mabilis na kinaladkad ng payat na lalaki ang isang plastik na dumi at magalang na inanyayahan si Boss Wang na maupo. Tuwang-tuwa siya, hindi niya inaasahan na darating si Wang Lexio, ito ang sikat na may-ari ng lupa sa Jinling. Sa karamihan, ang kanyang pinsan ay gumagawa lamang ng mga bagay para kay Wang Lexio, ngunit itong Boss Wang ay mayaman at makapangyarihan, kamakailan, wala siyang ideya kung anong uri ng maimpluwensyang tao ang napasukan ni Boss Wang, at lalo siyang naging mayabang. Sa pagkakataong ito, nabangga si Alex Dixon sa isang bakal na plato, mahirap para sa kanya na hindi mamatay. Kinaladkad niya ang bangkito sa harap ni Wang Lexio at sinabing may mahabang mukha, Boss Wang, hindi lang upa ang utang ng batang ito, kundi sinaktan din niya ang kamay ko, hindi mo siya dapat pakawalan. Lalong kinabahan ang 12-dosenang mga empleyado, sabay silang nagpisil at nanginginig. Paanong hindi nila malalaman ang tungkol kay Wang Lexio? Ang sikat na boss ng Wanhao Company sa Jinling City ay walang ideya kung sinong mayamang pamilya ang kanyang kinuha, naging smooth sailing ang kanyang negosyo, at mas marami siyang pera at kapangyarihan. Kahit na ang ilang malalaking pamilya sa lungsod ay kailangang tawagin siyang Brother Wang. Kinabahan din si Jane Liwez, kilala niya si Wang Lexio at alam niya kung gaano siya kalakas. Hindi niya inaasahan na ang taong sumuporta kay Cao Faang ay si Wang Lexio. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagplanong hilingin kay Wang Lexio na huwag ituloy ang bagay para sa kanyang kapakanan. Huminga ng malalim si Wang Lexio, ilang beses niyang gustong magsalita, ngunit naputol ito ni Cao Faang, umakyat ang galit mula sa kanyang noo. Habang sinusubukang pasayahin siya ni Cao Faang, itinaas niya ang kanyang kamay na may madilim na mukha at sinampal siya ng malakas. Agad na tumalikod ang paligid dahil sa malinaw na tunog, natigilan ang mga tao at hindi na nakabawi sa kanilang pagkagulat. Si Cao Faang ay nasiyahan sa sarili nang bigla siyang sampilan ng malakas, agad na tumalikod siya at bumukol ang buong ulo ng mukha niya. Tinakpan niya ang kanyang mukha sa gulat at nagtatakang tumingin kay Wang Lexio. Nagulat din ang payat na katabi niya, gulat na tinitigan niya si Wang Lexio. Ano ang nangyayari? Bumalik sa katinoan si Cao Faang, hindi niya alam kung paano niya nasaktan si Wang Lexio, ngunit mabilis niyang hininaan ang kanyang boses at nagtanong, Boss Wang, ako, hindi ba kita napasaya? Pinasaya mo ako, panay ang paghinga ni Wang Lexio sa sandaling ito, itinaas niya ang kanyang paa at humihingal papunta kay Cao Faang, bugbugin mo siya. Baliin mo muna ang isang paa niya, huwag mo nang isipin na tumakbo. Ang mga bodyguard sa likod niya ay sabay-sabay na tumugon, at pagkatapos ay mabilis na sumugod kay Cao Faang at sa kanilang grupo. Napakahusay ng mga bodyguard na ito, sa isang iglap, si Cao Faang at ang iba pa ay napadiin sa lupa, pagkatapos, sinipa ng mga bodyguard ang kanilang mga tuhod. Basag, agad na narinig ang mga hiyawan. Nakaramdam si Cao Faang ng matinding kirot sa kanyang puso. Tanong niya na may maputlang mukha, Boss Wang, anong nangyayari? Ngumuso si Wang Lexio at galit na sinabi, You have guts, how dare you ask Mrs. Dixon to move the office? Lumuhad ka agad at humingi ng tawad kay Boss Dixon. Ginang Dixon, Boss Dixon, lalong nagulat ang mga tao, nabali ang isang paa ni Cao Faang, at bago pa siya makatayo, napabuntong hininga siya nang marinig ang salitang Boss Dixon gulat na napatingin siya kay Alex Dixon. Napatulala rin ng payat, napatingin siya kay Alex Dixon sa takot. Imposible naman di ba, ang Boss Lin na binanggit ni Wang Lexio ay ang wimp na ito? Lumuhad din ang asong ito, mabangis na umungal si Wang Lexio. Agad namang pumunta ang bodyguard, binuhat ang dalawang lalaki, at pinaluhod sa harap ni Alex Dixon. Nabawi ni Cao Faang ang kanyang lakas, at nang magtatanong pa sana siya, sinampal siya ng bodyguard, ang sampal ay nagpabagsak sa kanya muli sa lupa, at 2 agos ng dugo ang umagos mula sa kanyang mga butas ng ilong. Nang inig si Wang Lexio at magalang na yumuko kay Alex Dixon, pambabole niyang sinabi, Boss Dixon natakot kayo ng iyong asawa, si Cao Faang, ang bastard na ito, ay bulag, manalig ka. Tuturuan ko siya ng leksyon at ipaghihiganti kita ng iyong asawa. Nagulat ang karamihan, tinakpan ni Cao Faang ang kanyang mukha at blanko ang kanyang isip habang nakatitig kay Alex Dixon. Hindi ba't matrilocal son-in-law ang kalaban,
Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Si Wang Lixio ay talagang napakakumbaba, at sa harap ng napakaraming tao. Ito ang boss Wang ng Wanhao Company, takot ang payat na halos mabasa niya ang kanyang pantalon, kahit siya katanga. Pagkakita sa tagpong ito, alam niyang hindi gaanong simple ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon. Higit pa rito, si Wang Lixio ay may namumula sa kanyang mukha, halos lumuhad sa harap ni Alex Dixon upang aminin ang kanyang pagkakamali. Si Cao Faang at ang kanyang sarili ay wala, sa ilalim ng mga natulala na titig, napabuntong hininga si Jane Lewis at tinitigan si Alex Dixon, may bakas ng pagdududa ang lumitaw sa kanyang puso, magagawa ba talaga ng kanyang asawa na yumuko si Wang Lixio at batiin siya? Kabanata 224 Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon, hindi niya akalain na tuturuan ni Wang Lixio ng leksyon si Cao Faang pagdating niya at humingi ng tawad sa kanya. Marahil ay naging kainahinala rin si Jane Lewis. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niya si Jane Lewis na nakatitig sa kanya gamit ang maningning nitong mga mata, pinilit lang niyang magpaliwanag. Si Jane, CEO Wang ay may mga pakikitungo sa negosyo sa aking pamilya at nakipagtulungan din sa kanilang mga proyekto, kaya kilala niya ako. Nakabawi rin si Wang Lixio mula sa kanyang pagkakabigla at alam niyang nadulas siya ngayon. Mabilis siyang ngumiti at nagpatuloy, tama, Miss Lewis, ngayon ko lang nalaman ang identity ng asawa mo, hindi ko talaga akalain na galing pala siya sa pamilya ng partner ko, muntik na akong sumugod sa Dragon King Temple, hahaha. Ganoon ba, nawala ang pagdududa ni Jane Lewis sa kalagitnaan at naniwala rin siya sa 70 hanggang 80% nito. Kung matagal na niyang kilala si Alex Dixon, hindi na niya gagawing mahirap ang mga bagay para sa kanya nang dumating ang Lewis family upang hanapin si Wang Lixio para makipagtulungan sa kanila. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabi kay Cao Faang sa patag na tono, ngayon alam mo kung kaninong teritoryo ito. Saglit na natigilan si Cao Faang, wala na sa kanya ang mayabang na ugali niya noon, pinisilpa niya ang isang kaakit-akit ng ngiti para pasayahin si Cao Faang, oh, alam ko. Ito ang teritoryo ni Boss Wang. Nang matapos siyang magsalita, sumimangot si Wang Lixio at tiningnan ang bodyguard. Agad na sinipa ng bodyguard si Cao Faang sa lupa. Ito ang teritoryo ni Boss Dixon, mukhang galit si Wang Lixio at pinagalitan, sabihin mo ulit. Nagulat si Cao Faang, ito ay malinaw na pag-aari ng Wanhao Company. Ngunit muli niya itong naisip. Malamang na sinabi ito ni Wang Lixio dahil gusto niyang bigyan ng mukha si Alex Dixon. Upang maprotektahan ang kanyang posisyon, nagmamadaling hininaan ni Cao Faang ang kanyang boses at ngumiti kay Alex Dixon, oo, teritoryo ito ni Boss Dixon, bulag talaga ako. I deserve to die 10,000 times for my crimes, ako ang mananagot sa lahat ng pagkalugi dito, please calm down, Boss Dixon. Si Alex Dixon ay walang malasakit. Ang mga taong tulad ni Cao Faang ay langgam lamang sa kanyang paningin. Malamig niyang sinabi kay Wang Lixio, panoorin mo lang kung ano ang dapat mong gawin. Oh, nag-aalala si Wang Lixio na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magbayad sala para sa kanyang mga pagkakamali. Kaya agad siyang sumigaw sa bodyguard, itapon mo ang dalawang asong ito sa lupa, simula ngayon, hanggat muli silang sumulpot sa harap ni Boss Dixon, pilayin mo sila. Naduraj ang puso ni Cao Faang, at mabilis siyang nagmakaawa, Boss Dixon, pinsan ko ang humiling sa akin na sumama, kung alam ko lang na umuupa ka ng opisina dito. O diba, dito ka na lang magtrabaho, hindi ako maningil, 1 sentimo para sa upa, kinailangan ko ng matinding pagsusumikap para mahanap ang trabahong ito, please spare me this time. Tuluyan na siyang nataranta, ang trabaho ng pag-upa ng isang gusali ng opisina ay kumikita. Kailangan lang niyang magbukas ng opisina ng tagapamagitan at kumuha ng grupo ng mga tao para mangolekta ng upa bawat buwan, ang paghiga ay maaari siyang kumita ng pera. Hindi lamang ito nakaka-relax at nakakaaliw, ngunit mayroon ding maraming pera, gusto ito ng ilang tao, dahil lamang sa naubos niya ang lahat ng kanyang lakas para mapasayahin si Wang Lixio kaya sa wakas ay nakuha niya ito. Ngunit sa isang kisap mata, nawala ang matabang pirasong karne na ito. Nataranta si Cao Faang. Natatakot siya na baka sa susunod niyang buhay, hindi na siya makahanap ng trabahong higit pa rito. Malamig na ngumuso si Wang Lixio, Cao Faang, nililigawan mo si kamatayan,
hindi mo masisisi ang iba. Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging bulag mo. Kunin mo ang iyong alipin at mawala ka. Nagpakita rin si Alex Dixon ng isang mapanuksong ekspresyon, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Sa kanya ang kalahati ng kalye, ngunit niloloko pa rin ni Cao Faang ang kanyang sarili sa ideya na gamitin ang pagbawas sa upa para bilhin siya. Anong biro? Nang makitang wala ng pag-asang makahingi ng awa, biglang naramdaman ni Cao Faang na parang sinampal ang kanyang mga buto, at bumagsak siya sa lupa, ang kanyang mukha ay namutla. Wala man lang siyang kakayahan, nakuha lang niya ang trabahong ito sa pamamagitan ng pambabala kay Wang Lixiu. Sa loob lamang ng isang gabi, siya ay binugbog pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Ang malaking pagkakaiba sa puso ni Cao Faang ay hindi maipaliwanag. Labis niyang pinagsisihan na nakatali ang kanyang mga bituka. Kung alam niya na sobrang pinahahalagahan ni Boss Wang si Alex Dixon, hindi siya maglalakas loob na tumanggap ng renta. Matagal na niyang tratuhin si Madam Dixon bilang isang buda. Binuhat ng kanilang bodyguard si Cao Faang at ang payat na lalaki at itinapon sila sa kalsada sa labas ng pinto sa likod. Ang dalawa sa kanila ay nahulog sa lupa sa isang malungkot na estado. Nanginginig ang payat at sinabing may humihikbi na tono, "Pinsan, ako, paano ang kumpanya ko sa Yishang, nasa ika-10 palapag ang opisina, makakabalik pa ba ako?" Mabuti kung hindi niya ito banggitin, ngunit sa sandaling napag-usapan ang bagay na ito, galit na galit si Cao Faang. Nagdilim ang mukha ni Cao Faang, at bigla niyang sinampal ang mukha ng payat, "Tanga, isa kang tanga na Morning Star, kung hindi mo ako hinimok, napunta ako para manggulo kay Lady Boss Dixon." Binuksan niya ang kanyang mga braso at sinampal siya ng mahigit 1 beses na sunod-sunod. Dumudugo ang ilong ng payat dahil sa sampal, nabali ang kalahati ng kanyang mga ngipin sa harapan, napaungol siya sa sakit. "Pinsan, stop hitting me, ang Liwais family ang humiling sa akin na pumunta at manggulo, sabi nila hanggat hindi natataboy ang Qingyan Company, pipirmahan nila ako ng 2 kontrata." Liwas pamilya, nagdilim ang mukha ni Cao Faang, hinawakan niya sa kwelyo ang payat na lalaki at sinabing, "You better make it clear to me, otherwise, I slap your teeth off." Puno ng dugo ang mukha ng payat, napaungol siya, "Tumigil ka, itigil mo na ang pananakit sa akin." Si Liwais Mingfeng ang nakahanap sa akin at nagsabing gusto niyang makipag-usap sa akin tungkol sa isang business deal. Hanggat ang Qingyan Company ay itinatakwil, ibibigay niya sa akin ang kontrata. Akala ko ang Qingyan Company ay isang katunggali, at ito ay papatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, kaya naman nagpunta ako para maghanap ng problema sa kanila. "Idiot, sinabihan ka nilang kumain ng tae, at kinain mo." Sinampal siya ng malakas ni Cao Faang at umungal, "Siya, Liwais Mingfeng, ay mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sayo. Kung magagawa niya ito, bakit kanya hahanapin?" Sumipsip ng malamig na hangin ang payat at biglang bumalik sa katinoan. "Kung gayon, ibig sabihin ba ay sadyang ginugulo ako ni Liwais Mingfeng?" Madilim na sinabi ni Cao Faang, "Hindi mo ba narinig ang asawa ni Boss Dixon ay mula rin sa pamilya Liwais? Siguradong alam ni Liwais Mingfeng ang background ni Alex Dixon, syempre, ginamit ka niya bilang baril." "Kingi na, itong Liwais Mingfeng na ito ay talagang napakatusong old fox, papatayin ko siya." Reaksyon ng payat na lalaki, ang kanyang galit ay umaakyat sa langit. Sumimangot si Cao Faang at galit na inihagis ang payat na lalaki sa lupa. "Ngayong wala na ang iyong Yishang Company, nawalan din ako ng matabang alipin na ito. Ang utang na ito ay hindi kayang bayaran ng ganoon lang. Tama, hanapin natin si Liwais Mingfeng para bayaran ang utang na ito." Yihong KTV. Si Liwais Mingfeng ay nakayakap sa isang matambok na babae na may nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Si Liwais Yiqian ay nakaupo sa tabi niya, at mayroon ding 2 babae na nakaupo sa tabi niya. Hindi niyakap ni Liwais Yiqian ang babae. Hinawakan niya ang isang baso ng red wine sa kanyang kamay at naiinip na sinabi, "Mingfeng, nag-ayos ka ng 1 taong bumasag sa kumpanya ni Jane Liwais. Bakit wala pang tugon? Nakahanap na ako ng master. Kung ang iyong panig ay teamwork, tatawagin ko ang master." Hinawakan ni Liwais Mingfeng ang katawan ng babae at walang pakialam na sinasabi, "Pinsan, huminahon ka. Ang hinahanap ko ay ang may-ari ng gusali ng opisina,
ang kalahati ng kalye ay pag-aari niya, madaling makitungo sa isang maliit, sirang, kumpanya. Kumunat ang noo ni Lewis Yekian, hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Alex Dixon, pinisil niya ang posisyon ko bilang pinuno ng Merchant Union sa Haicheng, ngayon siya na ang pinuno. Hahaha pinsan, takot ka pa rin ba sa kanya? Tumawa si Lewis Mingfeng at umiling, si itong Alex Dixon ay isang wimp, dati siyang manloloko, ang maganda lang sa kanya ay ang bibig niya, huwag kang mag-alala, habang lumilipas ang panahon, makikita ng ilang guild leaders ng Haicheng na iyon ang tunay niyang kulay, kapag dumating na ang oras, darating, tiyak na babalik sila at makiusap sa iyo na maging pinuno ng alyansa. Ang kulit, nag-alinlangan si Lewis Yekian, matapos siyang paalisan sa Nanguang Merchant Union, pumunta siya sa Jinling upang hanapin si Lewis Mingfeng, matapos magtanong-tanong, nalaman niyang manugang si Alex Dixon ng pamilya Lewis, agad siyang nagalit. Gayunpaman, patuloy na ipinangako ni Lewis Mingfeng na si Alex Dixon ay isang walang kwentang tao na marunong lamang magsalita, hindi lang niya pinaikot-ikot ang iilang mayayamang tao sa Jinling, nalinlang din niya ang iilang pinuno ng Haicheng, kaya naman pinili nila siya bilang pinuno nila. Kabanata 225 Bagamat sinabi ni Lewis Mingfeng, may bakas pa rin ang hinala si Lewis Yekian. Ang ilang mga presidente ng Merchant Union ay pawang matatalinong tao, sila ay nasa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, kaya paano sila maitabi sa mga salita ni Alex Dixon? Gayunpaman, gumawa si Lewis Mingfeng ng isang taimtim na panata at dinala pa siya sa pamilya Dixon upang silipin. Nakita niyang bumalik si Alex Dixon para bumili ng mga grocery, tinuro siya ng biyenan niya at pinagalitan siya ng 10 minuto, pero hindi man lang siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Nang makita ang eksenang ito, pansamantalang naniwala si Lewis Yekian na talagang baldado si Alex Dixon, kung hindi, paano siya magalit ng isang matandang babae hanggang sa hindi niya may angat ang ulo? Kaya naman, ipinaliwanag din niya ang dahilan ng kanyang pagbisita. Ang patriarch ng pamilyang Liu ay nakatanggap ng tawag mula kay Old Lady Lewis at ipinadala siya upang hawakan ang mga usapan ng pamilya. Si Lewis Yekian ay unang namuhunan ng 80 milyon at inilagay ang bangkarota na Lewis Company sa merkado, kasabay nito, nakuha niya ang karamihan ng mga pagbabahagi at inuri ito bilang kanyang sariling negosyo. Walang pagpipilian si Lewis Mingfeng kundi talikuran ang kumpanya at kunin ang pagkakataong makalapit kay Lewis Yekian, na isang malaking puno. Matapos malaman na iniwan ni Jane Lewis ang pamilya at nagsimula ng isang construction company, agad na ipinahayag ni Lewis Yekian na gusto niya itong sirain, kung hindi, hindi siya matatakot at hindi makikinig sa utos ng pamilya. Natagpuan ni Lewis Mingfeng ang kaaway ng Qindian Company, si Yishang, kapalit ng kontrata ng Lewis Company, hiniling niya sa kanya ang kumpanya ni Jane Lewis. Nagtanong-tanong siya at nalaman na ang pinsan ni Yishang ang nagkataong may-ari ng gusali ng opisina, kaya mas gumaan ang pakiramdam niya. Hindi kailanman naisip ni Lewis Mingfeng na ang bagay na ito ay hindi magtatagumpay, kumpiyansa siyang ngumiti at sinabing, "Pinsan, bayaran mo ito, makakaasa ka na tutulong ako." Siguradong darating si Jane Lewis, ang kaawa-awang babaeng yon, na umiiyak sa loob ng ilang araw, kailangan nating bumalik sa pamilya. Pagkatapos niyang magsalita ay itinaas niya ang kanyang wine glass at ngumiti, "Tonight is to welcome my cousin and also to celebrate, halika, tagay." Itinaas din ni Lewis Yekian ang kanyang tasa, ang galit na pinipigilan niya sa kanyang puso sa wakas ay medyo nawala. Isang inutil na tao ang talagang humimok sa ilang presidente na itulak siya palabas ng Merchant Union. Ang utang na ito, maaari siyang manatili sa Jinling at bayaran ito ng maayos. Kailangan niyang sirain ang pamilya ni Dixon, unang hakbang pa lang ang pagsira sa kumpanya ni Jane Lewis. Sa sandaling ito, 2 beses kumatok ang pinto ng KTV at itinulak ito. Pumasok ang payat na lalaki na may plaster cast sa binti. Sa likod niya ay si Cao Faang, na putol din ang paa. Tumingala si Lewis Mingfeng at agad nang umiti habang pinupulot ang isang bote ng alak at iniabot ito. "Naging mahirap sayo, sinira mo ba ang kumpanya, itong paa mo?" Nabasag na, naduraj na, walang ekspresyon na tinitigan siya ng payat at sinabing, "Bayani." Isang malaking bato sa puso ni Lewis Mingfeng ang nahulog sa lupa,
Lumingon siya at ngumiti kay Lewis Yekian, "Pinsan, ngayon naniniwala ka na si Alex Dixon ay isang wimp, tama?" Ngumuso si Lewis Yekian na may pang-aalipusta. Puno ng galit ang mukha niya. "I didn't expect na magiging loser siya. Babalik ako sa Haicheng bukas at ilalantad ang tunay na kulay ng pandaraya sa iilang presidente ng Merchant Union." Sinabi ng payat na lalaki, "President Lewis, natatakot ako na hindi ka na makakabalik bukas." Kumunat ang noo ni Lewis Yekian. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin ay, ang payat na lalaki ay biglang nagtaas ng bote ng beer at binasag ito sa kanyang ulo. "Ibig sabihin gusto kong i-settle ang score na ito sa iyo." Bang, nabasag ang bote ng beer. Dumudugo ang noo ni Lewis Yekian. Napasubsob siya sa sofa. Puno ng takot ang mga mata. Nabalik sa katinoan si Lewis Mingfeng at galit na sumigaw, "Leopard, nababaliw ka na ba?" "Hindi lang ako baliw, gusto ko ring pumatay ng tao." Ang mga mata ng payat na lalaki ay nagpakita ng isang mabangis na liwanag. Ibinaba niya ang kanyang saklay kay Lewis Mingfeng. "Are you trying to coax me to mess with Alex Dixon? You want to say that Chief Dixon is trash? You want me to die, di ba?" Dumilim ang mukha ni Cao Faang habang malamig na sumigaw. Ano ang silbi ng pakikipag-usap sa kanya? Lumaban ka. Isang suntok ang natanggap sa kanang pisngi ni Lewis Mingfeng at hindi matiis ang sakit. Tumingala siya at nakita niya ang mahigit 100 mga thug na naglalakad palabas mula sa likuran ni Cao Faang. Natakot siya at napasigaw. "Napagkasundoan namin na basagin ang kumpanya at pirmahan ang kontrata. Nasa lamesa ang kontrata. Kunin mo na." "Kontrata?" Napangiti ang payat na lalaki. Hinawakan niya ang kwelyo ni Lewis Mingfeng at sinabing, "Dahil sa iyo, nabali ang pa ako, wala na ang kumpanya, naglakas loob ka pa ring banggitin sa akin ang kontrata." Natakot si Lewis Mingfeng at nagtanong, "Ang kumpanya, hindi ba sinabi mo na sinira mo ito?" "Siyempre nawasak." Ang payat na lalaki ay ngumisi ng masama. "Ang iyong Lewis Company ay dinurog ko ngayon." Kay Lewis, natigilan sandali si Lewis Mingfeng at umungol ng galit. "Sinabi ko sa iyo na durugin ang Qingyan Company." Sinampal siya ng payat na lalaki at sumigaw, "Kumpanya ng Qingyan, ang kumpanya ni Boss Dixon ay isang bagay na kayang basagin ng isang bastard na katulad mo, karapat-dapat ka ba?" "Dixon, Boss Dixon, basura ba talaga si Alex Dixon?" Muling sumampal ang payat na lalaki, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa bibig ni Lewis Mingfeng. "Basura, gusto mo pa akong magsinungaling? Hehe, kung basura si Alex Dixon, tambak ka lang ng aso sa lupa." "Cut the crap, let's do it." Ang mga mata ni Cao Faang ay puno ng kasamaan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang ilan sa kanyang mga alipores ay naglabas ng isang itim na tela at tinakpan ito ng ulo ni Lewis Mingfeng at Lewis Yekian. Nagdilim ang paningin ni Lewis Mingfeng, hindi man lang siya nagkaroon ng oras para magsalita bago siya itinulak sa lupa. Umulan ng mga kamao at sipa sa kanilang dalawa. Sina Lewis Yekian at Lewis Mingfeng ay binugbog hanggang sa napasigaw sila sa sakit at nagpagulong-gulong sa lupa. Takot na takot ang iilang katulong na babae kaya namutla ang mukha, nagsisigawan sila at tumakbo palabas ng private room. Binato sila ng payat na lalaki ng ilang saklay, ngunit hindi pa rin ito sapat para ilabas ang kanyang galit. Itinaas niya ang pulang bote sa mesa at binasag ito ng malakas. Walang awa ding umatake si Cao Faang, inilabas ang lahat ng kanyang galit sa 2 taong ito. Kung hindi dahil sa paghihimok nila, hindi siya magiging pulubi sa araw, at hindi rin naitaboy ang construction company ng kanyang pinsan. Ang bawat tao ay may likas na ugali na ibuli ang mahihina at takot sa mga malalakas. Ang dalawa sa kanila ay hindi naglakas loob na makipag-away kay Alex Dixon, kaya naglabas sila ng galit nila kay Lewis Mingfeng at sa kanyang mga barkada. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng paghihirap mula sa pribadong silid. Gusto ng isang waiter na tumawag ng pulis, ngunit agad na sumenyas ang manager ng karaoke sa kanyang mga mata na pigilan siya. Iyon ang may-ari na si Cao Faang sa kalyeng ito. Kalahati ng kalye ay pag-aari ni Cao Faang, pati ang entertainment city na ito ay nirentahan niya, kaya't maaari rin niyang tanggapin na hindi niya ito nakikita. Hindi alam ng manager na si Cao Faang ay nahulog mula sa langit hanggang sa lupa, siya ay naging pulubi mula sa isang Panginoong may lupa.
Hinatid ni Alex Dixon si Jane Lewis pauwi. Sa daan, hindi pa nakaka-recover si Jane Lewis sa nangyari. Tumingin siya kay Alex Dixon at sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob na magtanong, "Alex, anong klaseng negosyo ang ginagawa ng pamilya mo? Napakayaman." Noong una ay ayaw niyang magtanong tungkol sa bagay na ito. Ngunit si Wang Lixio ay talagang yumuko kay Alex Dixon at hindi niya ito napigilan. Napabuntong hininga si Alex Dixon at maingat na sinabi, "Maraming negosyo ang pamilya ko, may pagkain, turismo, pagtatayo ng mga bahay, pangungulekta ng basura at pagbubukas ng mga online na tindahan, pagbebenta ng mga mobile phone. Nangongolekta din sila ng junk, nagbebenta rin sila ng cellphone." Hindi napigilan ni Jane Lewis na sumabad, ibang-iba ito sa malaking kumpanyang naisip niya. Tuma NGO si Alex Dixon, oo. Napakaraming kumpanya ang namuhunan ng Dixon family, at hindi nila matandaan kung ano mismo ang mayroon sila. Kabilang sa mga ito tila may mga kumpanyang multinational na may mga pagbabago na nagbabagong buhay ng basura, mga kumpanya ng smartphone, mga kumpanya ng global chain pagkain at inumin, at magiging isang global shopping website, ngunit karamihan sa mga ito ay mga industriya ng real estate. Hindi niya alam kung ano ang gustong itanong ni Jane Lewis. Kaya maaari na lamang siyang gumamit ng mga nagpapadalang salita para magpaliwanag. Napakunot ang noo ni Jane Lewis nang marinig yun. Paano magagawa ng isang kumpanya ang napakaraming uri ng negosyo, malamang na isang maliit na restaurant, isang istasyon ng pangungulekta ng basura, at isang micro-business? Akala niya ay napakalaki ng negosyo ng pamilya ni Alex Dixon, pero hindi niya inaasahan na magiging ganito. Abangan ang susunod na kabanata.